Welcome back sa akin channel mga kasweet at magandang araw sa inyo. So ngayon ay binabati ko sa ang mag-asawang Bongbong at si Liza Marcos. Sa kanila kasing post kahapon na merong caption na Happy Easter everyone. Na tila nga ba parang throwback lamang na photos ang in-upload ni Liza Marcos at BBM. Na kung saan makikita natin sa litrato ay mga malulusog pa ang mag-asawa at ang kanyang mga anak. Malulusog pa at mas malusog pa itong si BBM kumpara sa kanyang kalagayan ngayon na malaki ang kanyang ipinayat. Kaya ang suspecha ng mga netizens ay isa lamang throwback photo ang in-upload ng mag-asawa. Lalong-lalo na nagsuspecha itong si Atty. Rowena Guanzon. Ang sabi niya sa caption, throwback picture ang nilabas nasaan ng vlog sa Easter Sunday. Kasabay kasi ng pagputok ng mga balitang meron daw stage 4 colon cancer itong si Ngagba. Pero wala naman kumpirmasyon. At ang mga balibalita ay ayon lamang o galing lamang sa mga DDS vlogger. Pero may masasabi at komento dito si Iloy Bugris. Panoorin natin. Oo nga, nandyan na tayo. Now we have the right to information about his health. We have the right to information if he is still fit to work. Tinag-asa kayo nga aamin ang mga nuknukan sang kasinungalingan. Hindi gani makaako ang bilat sang Iloy nga may mga bulaho, sila kag may mga anan, kag buni. Sa mga simple nga lang kalagayan sa Pilipinas, hindi umaamin. Hindi nga umaamin ang mga bilat sing Iloy nila nga may mga kabit sila. Aamin sila na not fit to work na ang presidente. Hindi to tinatawag na chismis. What do we have to do? What choice do we have? Ang pag-usapan ang isang sitwasyon na nandoon na it's brewing. Hindi lang nila masabi formally and officially because they do not want that to happen. So, ano gagawin natin nga mga musang kachismusa sa social media? Pag-usapan, hindi na chismis. Ang tawag dyan, pinag-uusapan. Grabe naman kayo magpakababa sa ating... Anong mga pinagsasabi ni Newman na karapatan ng mamamayan, malaman ang katotohanan that is by the law, that is in the Constitution and everything. Bilat sing Iloy, hindi nga sila aamin palalulo. Nga dayeng ang iyo di puta nga adiktos. Tapos sasabihin nyo, we are brewing chismis. Ano ka mo man? Tama nga naman. Dapat sana i-support nyo na lang ang ating exchange. Wala nga amin. At hindi sila aamin. Huwag nyo naman i-level ang mga kapwa nyo DDS, mga bilatsing Iloy kayo, na mga chismusa, lahat tayo mga musang. Wala sang tao nga hindi musang. When you try to get some information about something before you even get a smoking gun evidence, nakikipag-chismis ka. Nang nagagaling yun sa rumor na tinatawag bago mo makuha kag mag-dig up ang everything and finally you're going to come into a conclusion if it's true or not. Hindi nga ma-verify di puta sa mga intel nag-asa ka aamin ang mga bilatsing Iloy. Mga naman ayon kay Miss Iloy Bugris, meron ba naman naaamin sa ganitong kalagayan ng isang namumuno pa naman ng bansa? Kasi kapag itong si Ngagba ay umamin na ganito ang kanyang kalagayan, ganito ang kanyang health condition, na parang hindi na siya fit to work, na mamuno sa bansa. Syempre, automatically hahalili na si Vice President Sara, papalitan na ni VP Sara itong si BBM. Kaso, ayaw nga nilang mangyari yun. So, ang ending, hindi talaga sila aamin. Baka nga kahit nga matigok na, hindi pa rin aamin. Siyempre hahanap sila ng paraan upang mapigilan ng paghalili ni Vice President Sara if ever man na totoo ang chinichismis ni Iloy Bugris. Hetong at may nakita pa kong post mula sa agent ng bayan. Ang sabi sa kanyang caption, totoo ba ito? Nakaredy na umano ang saluting battery ng Army Artillery Regiment ng Philippine Army sa formal announcement ng PBBM's death? With question mark patanong. Yan ang sabi ng post ng agent ng bayan. Well, hindi natin alam. Samantala'y nag-post din ang certified DDS na si Crisette Chu. Ang sabi niya sa kanyang post, puro kayo stage 4
na parang chismis na lang. I don't know where the rumors are coming from, but we shouldn't treat BBM as some random celebrity. As president, it's actually his responsibility to show the Philippines his clean bill of health. People have been talking about his supposed illness. Let's not diminish this. It's not chismis na showbiz. He should tell the Philippines exactly what he is sick of. If he is sick, we shouldn't treat this as some chismis lang. We should point blank ask the palace at Claire Castro specifically what he is sick of. Remember, under the 1987 Constitution, Article 7, Section 12, the President is required to disclose the state of his health to the public if he is seriously ill. So if there is a deliberate concealment, the possible violations are violation of the Constitution. Failure to disclose a serious illness can be considered a breach of constitutional duty. This can be a ground for impeachment, specifically betrayal of public trust, possibly culpable violation of the Constitution. If false information is given to the public, if the palace, including Claire Castro, knowingly lies about the president's condition, falsification, dishonesty in public office, dishonesty, conduct prejudicial to the best interest of the service. These are the administrative offenses of government officials. Violation of ethical standards under the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials, Republic Act 6713. Public officials must provide accurate information and act with transparency. Deliberate lying can lead to administrative sanctions, suspensions, and dismissal, especially for Claire Castro. Liability of the spokesperson Claire Castro could face administrative liability, dishonesty, misconduct, conspiracy if proven they knowingly participated in deception. So yes, this is not a chismisan level discussion because this affects our country. For the sake of everyone, BBM should have a doctor issue him a clean bill of health. At ito na mga kasweet, bagong-bago lamang na post mula sa Facebook page na Boljakan o kay Maharlika. Ang sabi niya, so, no show daw si Vangag sa flag racing at Quezon City Hall, Ryzen Garden today at 8:30 a.m. Pwedeng nagurgur, inararatay o napopulburan lang. Naghihintay nga ang taong bayan sa kumakalat ng mga balibalita, ng mga chismis, kumbaga pinag-uusapan na sa buong Pilipinas kung totoo ba na may malubhang karamdaman itong si Presidente. Kasi kung ganoon ang mangyayari, pwede nang pumalit itong si VP Sara. Kaso hindi nga dinidisclose kung ano ba talaga yung kanyang sakit, kung meron ba talaga, at kung ano ba talaga yung kanyang health condition. Kaya ngayon, nagtatanong ang taong bayan, Mr. President, nasaan ka na ba talaga? At bakit tila throwback photos lamang ang inyong in-upload noong Easter? Malayong malayo sa imahe ngayon, Mr. President, ng iyong tunay na imahe ng iyong katawan, ng iyong pangangatawan, kumpara doon sa in-upload daw na photos. Mr. President, nagtatanong ang taong bayan, ano ba talaga ang inyong health condition at kaya mo pa ba talagang mamuno sa ating bansa? At kaya mo rin bang ihalili ang iyong posisyon kay VP Sara kung sakaling hindi mo na kayang maging presidente pa? Ano ang inyong komento mga kasubit? I-comment mo na yan sa comment section at magkita-kita ulit tayo.